So, ngayon, ang tanong ngayon natin dito mga ka-streetwise, no? Pag napatunayan nga po na peke itong statement nga po ni Gutesa, malaki po yung magiging kaso niya dito. Perjury at saka falsification of public documents. So, ang mapapanagot dito, siya lang po mag-isa. Yung nagbitbit po sa kanya dyan sa Senado, hindi po. Diba? So, pag-usapan natin yan, no? So, next topic natin yan, no? So, kayo po dyan po sa Team Replay, no? So, kayo ba naniniwala ba kayo dito kay Gutesa? So, kung naniniwala po kayo, so, baka DDS kayo, no? So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share po ng video po na to. So, next topic tayo, no? So, mga kababayan, ito. So, BJ Cans, Bree, Mami Terry, kay Ludovic, kay First Protector, kay Gio, hello po. Okay. So, yan. Okay, game. So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin, no, na ang nagdala talaga dito kay Orly Gutesa ay si Marcoleta. Oo. So, ito nakalagay naman yun dito eh. So, Lacson, full record check needed on Marcoleta's witness. So, tandaan natin mga kababayan, no, na ganyan po talaga kabastos itong si Marcoleta. Walang papaalam po. Kasi dapat po kasi binibetting po yun eh. Di ba bago po kasi yung Blue Ribbon Committee hearing mga kababayan, on public po yun. Pinapanood po yan ng buong mundo. Di ba? Pwede siyang mapanood ng buong mundo. Kaya dapat po, bago po iharap sa publiko yung isang witness or isang resource person, dapat talaga binibetting po muna yun. Di ba? Eh, ang problema nga po, yung nagbetting po kay Gutesa, si Marcoleta. Marcoleta lang po mag-isa. Dinulat po talaga ni Marcoleta yung Blue Ribbon Committee na may bitbit na pala siyang witness. So, malinaw mga kababayan, no? No, malinaw naman, alam naman natin yan, na ang nagdala po talaga kay Gutesa ay si Marcoleta. Okay. Ngayon, nasabi po niya dito, ni Kiko Pangilinan, di ba? Mabigat na kaso ang pamimeke ng dokumento. Oh. So ngayon hindi ko alam kung si Gutesa ba ay na-advisean ng kanyang abogado. Kasi ang point dito mga kababayan, pag si Gutesa po ay nakasuhan ng falsification of public documents at saka ng perjury, haharapin niya po ito mag-isa. Kahit po na si Marcoleta po nagbitbit sa kanya. O, ganun po yun. Diba? Kahit sabihin niya na siya inutusan lang, ang point dito, ikaw ang gumawa nun. May sarili kang isip, matanda ka na, nakinig ka sa mali. Oh, tinan nyo to ha. Ito yung sinasabi ni Kiko Pangilinan eh. Okay, sir. To. Yes, may video si Kiko Pangilinan dito, tinan nyo to ha. Kiko, sa yung video ni Kiko, ito. Yes, good morning Ted at sa mga nakikinig sa True FM. Magandang umaga. Opo, Senator, alam niyo na po yung development, meron pong abogado na sinasabi daw po na nag-disclaim doon sa kanyang notaryo sa affidavit po nitong si Gutesa. Ano po muna ang inyong reaksyon? Well, kailangan patawag itong abogado na ito at magpaliwanag din si Gutesa paano nangyari ito. Dahil hindi biro, no? Forgery, falsification of public documents. Kaya kinakailangan sa susunod na tandaan nyo ha, meron siyang posibleng 2 kaso. Pag ito, totoong peke talaga to. Totoong peke. So yan ha. Hearing, maklarify ito at magkaroon ng pagpapaliwanag. Okay. But legally po, ano po ang bearing nun kahapon na binasa niya yung kanyang affidavit, at siya po nanumpa naman bilang isa po sa mga testigo po ninyo kahapon in the Senate sa usapin po ng laman ng kanyang binasa sa record po ng Senado? Well, kung totoo na, kasi nga may allegation na hindi siya, no? That's why we have to get that on record. Kasi pag merong allegation na hindi totoo yung sinasabi po ni Gutesa. Medyo nag-iingat lang po magsalita kasi itong si Kiko kasi inawi siya ni Jinggoy eh. Establish nga na hindi siya yun during the hearing under oath, edi maliwan. Opo.
na nag-freeze. Maliwanag na. Supang. Apo. Naputol ho kayo, Senator, na nag-freeze po. Maliwanag ka rin yun, sir, na ano? Hindi valid. Walang scrap of paper lang yung salaysay na yun. And there are legal consequences, siyempre, dahil nga yan, ang sinasabi ko sa iyo, Gutesa. Bago ka ba pumunta sa Senado kahapon, nagpa-advise ka ba sa abogado? Na puta yung gagawin mo, may legal consequences yan. Kung sinungaling ka doon, kung nagsinungaling ka doon. Oh. And there are legal consequences, siyempre, dahil nga falsification at so kawawa din tong si Ginoong Gutesa dahil mukhang yung mga nasa likod niya ay kung totoo, kaya nga dapat yung abogado mismo na nagsasabing hindi siya ang nagnotaryo ay humarap sa atin. Kung totoo yun. Sabi niya, kawawa daw si Gutesa kasi daw po sa likod niya, hindi niya lang pinagpatuloy eh. Kasi po, kawawa si Gutesa kasi siya lang po madidiin dito. Yung tao na sa likod niya, si Marcoleta, may immunity po yun. Putang Gutesa, naisip mo ba yun? Na si Marcoleta mayroong immunity? Kahit sabihin mo na inutusan ako ni Marcoleta, mayroong immunity si Marcoleta kasi nangyari yun, hearing sa Senado. Oh. Bugok! Bobo ka talaga. O papasok ka sa mga bagay na hindi mo alam. Hindi maganda para kay Gutesa. At kailangan din niyang magpaliwanag. Okay. Nagpatawag. Okay, ito sige, mamaya. Balikan natin yung sinasabi ko. Oh. Tingnan niyo to ha. So ngayon mga babayan, ito. So meron dalawang kasong binabanggit dito si Kiko Pangilinan. May dalawang kasong binabanggit. So yung isa, ano ba tong isa? Perjury. Oh. O total lang abogado si Gutesa. Tayo na lang muna mag-abogado sa kanya. Kunwari abogado ako. Oh. So Gutesa Orly Gutesa, sir, no? Meron po tayong Republic Act number 11594. No? Kapag ito napatunayan po na nagsinungaling ka dyan sa loob ng Senado, sa pamamagitan nga po ng iyong sworn statement, under oath pa, di ba, is a prison term of 6 years and 1 day to 10 years. Makukulong ka! 6 years to 10 years! Makukulong ka! Yung mga tao nagdala sa'yo dyan, hindi. Ikaw lang mag-isa. Oh. Ano pa lang to? Perjury pa lang to. Paano pa yung peking dokumento mo? Paano pag sinabi ng pangalan to ng abogado na nakalagay doon sa notaryo mong peke na peke talaga yun? So pwede ka mademanda nun. Ang magdidemanda sa'yo dito, yung abogado mismo. Oh, anong nakalagay dito? In the Philippines, the penalty of falsification of public documents varies depending on whether the offender is a public officer or a private individual. So ito, makukulong naman siya dito, no? Sabi dito, a public officer faces prison mayor, imprisonment from 6 years and 1 day to 12 years. 6 years ulit. 6 years to 12 years, Gutesa. Anong magagawa ni Marcoleta dito sa'yo? Tandaan mo pag ikaw na-guilty ka, sa dalawang kaso na yan, ibig sabihin yun, minimum, makukulong ka ng 12 years. Minimum minimum sa perjury, 6 years, minimum din po sa falsification of public document, 6 years. So, 12 years. Puta, makukulong ka. Ang problema pa dito, kapag ito binraso pa ni Martin Romualdez. Siyempre, di ba si Martin, binisit mo. Pakulong yan. Bago ako ng parad, mapakulong lang yan. Yaman ni Martin. Alam niyo si Martin Romualdez pala? 9 years ago, no 2016, siya na pala yung pang-siyam na pinakamayamang politiko. 2016 pa lang. So ngayon, alam naman po natin, no, na yung nagdala po dito kay Gutesa,
sa Senado si Marcoleta. So, ano mangyari kay Marcoleta? Ito, tinan nyo to Dapat kasi Gutesa, bago ka pumunta dyan, dapat mo na-explain mo muna to sa abogado mo. Ito, meron to a privilege from arrest. Meron tayong tinatawag na parliamentary immunities. O, tinan nyo, anong nakalagay dito? Saan na ba yan? Ito. Ang nakalagay dito, a senator or member of House of Representatives. So, senador o congressman man shall in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment be privileged from arrest while in the Congress is in session. No member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in Congress or in any committee thereof. Oh, patay ka dito. Haharapin mo to mag-isa. Oh. 'Di ba? Si Marcoleta, mga kababayan, yung ginawa niya po doon sa Blue Ribbon Committee, dahil ito po ay debate, ito po ay session, ito po ay Congress or in any committee or speech or debate, 'di ba? Doon nangyari yan eh. Ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng makulong. Meron siyang parliamentary immunity. So, ibig sabihin nun, pag nademanda po itong si Ortesa, si Gutesa, siya lang po mag-isa siya lang po mag-isa madidemanda. O at ang point dito mga kababayan kasi, alam niyo yung point dito. Gago to si Marcoleta rin eh, no? Sa totoo lang, gago ka din eh. No, kung itong si Gutesa, totoong peke ito, gago ka rin eh. Kasi nakita niyo yung ginawa ni Gutesa, Saldico, tapos Martin Romualdez, pinasok niya na nga po yung Malacanang. Di ba? Ang mangyayari po niyan, ididiretso na po nila sa presidente yung bintang. Di ba? Pagbibintangan na nila yan. Yung presidente, buti na lang kawo, nasita natin ngayon. Buti na lang tayo, di tayo bobo tulad ng mga DDS. Di ba? Pero ngayon, ewan ko lang mukhang natauhan ata ito si Gutesa. Kasi kanina po kasi pagkakataon niya na nga po napatunayan yung sarili niya na tama yung mga sinasabi niya, hindi po siya pumunta dito po kay Boying Rimulya. Wala. O, di ba? Kaya yun, di ba? So, yun, so itong tanong ko sa inyo. Kayo ba, maawa ba kayo kay Gutesa kung sakali makulong siya mag-isa? Gutesa, kamalang Gutesa. O, Ortesa na sabi ko. Gutesa. Orly Gutesa. O. Well, kung ano man mangyari sa kanya, deserve niya yun. Pero by the way, mga kababayan kasi, hindi po ito yung first time na nangyari po ito sa Pilipinas eh. Nangyari na po dati ito eh. Naalala nyo si Ador Mawanay, tapos si Rosebud. Nangyari na yun dati eh. Hindi naman nata nakulong, di ba? Nakulong ba sila Ador? Parang hindi naman nata, no? No? Ako lang. Nakulong ba lang 6 years si Ador? Parang hindi naman nata. Well, ang point dito, nagpagamit ka. Hindi ka nag-isip. No? So yun. Yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, di makalabis at pa-share na rin po ng video po na to. Okay. So, yun mga kababayan, so, meron pa tayong dito. Isang topic pa.